Ha, it's recording na. Now, dun sa mula umpisa to ha, mula umpisa. Dito ko na kayo saglit lang. Recording, para maintindihan niyo yung konsepto. Alam ko nagagawa niyo na siya. Nagagawa naman na kasi yung minsan may nakakaligtaan lang kayo. Okay. So, first things first, pag nag-format tayo, syempre, nandito na yung OS, no? Na-install na natin. So, I have here my Windows server to check your version. So, Windows R ka lang. Then, type mo lang WinVer. Yes, WinVer. To check the version ng OS. Punta ka din sa kabila. Windows R. Then, type mo. Yes, WinVer. Windows version. Para makita mo ng version na ginagamit mong OS. So, as you can see here, ayan. So, mamaya, tanong kay Assessor, yan ang ginagamit ng server. Hindi ko alam, sir. Basta tipping yan eh. Basta tipping, hindi dapat alam niyo OS. Diyos ko. Okay, so, 24H itong gamit ko dito. Sa kabilang gamit ko is bago. Ito lang yung bago. Parang last week lang ito nilabas. Yung bago Windows yan yung sinasabing bago update na Windows. 25H2 na. So, ang luma kasi 24H2 last year to. Itong bago 25H2. So, may mga bagong interface yan. Kaya yan ang ginagamit ko para sa yung ginagawa kong book. Kasi kapag bago yung interface, magbabago na yung design na naman. So, let's proceed. Number 1, just check the version. Number 2, change the computer name. Tama? So, i-assume natin na meron tong tawag dito, meron na siyang driver. So, let's say may driver na to. So, how to check check ko muna, Windows R, CMD, then pupunta ako sa DOS command. Then, check nyo agad yung host name. Okay, so nakapag-change ako ng computer name, no? So, sa kabila, so change ako ulit, Windows R, laging tatandaan, hostname ka agad pag nag-format, then check yung Windows version, check ka agad kung ano yung gagamitin. So, it's a hostname. So, one thing for sure, ang gagawin ko dito? Change. So, change ako agad. So, click mo yung File Explorer, right-click ka sa this PC, ayan. Pwede din sa control panel. Oh yeah, pwede. Pwedeng Windows Post Break. Pwede din yan. Maraming shortcut keys to. Pwedeng Windows Post Break, no? Okay? So, kung saan kayo, alam mo yun, comfortable na gamitin, walang problema na. So, dito ako gumagawa, this PC din, properties. Walang problema kahit saan, basta pares lang yung output, walang problema din. After that, normally kasing ginagawa ng iba, nagre-rename ka agad. Then, hindi pupunta kayo dito sa di ba ang ginagawa ng iba? So, i-zoom out ko lang saglit. Yan, say this one. Rename PC, tama? Hindi yan, wag yan. Pupunta lagi kayo dun sa domain and work group. Then as usual, wag dito. So, change mo dito. Then, let's say, Ismail. Kasi bala na sa kabila. Tama? Okay, sir. Laging magkaiba lagi yung computer name or host name. I-set nyo agad yung CSS, then work group. Then, mag-restart yun. Pagkatapos niyan, ang work group, tandaan dito mabuti Pagkatapos, medyo matagal naman. Ayan, welcome, then close, then restart now. So, habang i-restart yan, punta ka sa server. Sa assessment, kailangan multitask kayo. Huwag hinihintay ang ginagawa kasi ng iba, hinihintay pa itong matapos bago gagawa. Hindi Habang nag-reload yung Windows 11 natin, gawa ka na sa Windows server na pwede mong gawin pa. So dito, pagdating dito, just check your services. Let's check your services na agad para dahil please follow the instruction, check the services, make it sure naka-on ka agad yung function discovery, fund discovery publication, again, properties,
So, automatic. Sir, bakit gano'n? Ano bang dapat namin piliin dito? O, let me explain muna. Pag automatic delayed, pag nag-restart yung computer, hindi kagad siya nag-work para hindi mabagal yung restart ng computer or loading. Kaso lang konting process lang naman to, kaya okay lang naka-automatic. Dagdag process lang kasi siya. Automatic kasi nag-run yung services kagad. Yun ang ibig sabihin nun. Kapag naman manual, naka-off siya, naka-off. Pero, nag-on siya kapag may services na dapat siyang gagana din. Pag hindi nag-run yung services na yun, hindi siya mag-on ng kusa. Hindi siya pabigat sa computer resources. By the way, sa klase kasi natin, hindi naman sobrang bigat ng ginagawa, kaya okay na naka-automatic. Now, so set it to automatic, then apply, make it sure naka-start. Yan. So, again, dagdag nyo to ha. Link layer topology. Start mo siya. Right-click ka dito. Properties. Make it sure naka-automatic siya lagi. No? Tandaan nyo yan. Automatic lagi. Next, workstation. May dinagdag ako mga process dito. Workstation. Properties. Then, as you can see here, automatic now. Okay na siya, naka-start na. But you can restart it kung okay. Kung gusto niyo lang. Next, UPnP. Okay na, naka-running process na. Then, kung check natin dito, let's say, read nyo itong lesson na ito, read nyo ito. Always check lagi kung Okay, so next, SSDP. So, make it sure naka-running process siya. As you can see, running process naman. So, make it sure lahat ng process na yan ay nagra-run. Nagra-run dapat lahat yung mga yan. Naintindihan? So, pagkatapos nun, para saan yan? Meron, question? Yun lang yun, sir. Yeah, yun lang yun. O baka may nakalimutan ako, may baka SSDP, function discovery, link layer, Sa client, workstation. TCP client. What do you mean? DHCP client? Oh yeah, naka-on na kasi siya. DHCP client. Thank you. DHCP client. Ano pa? SSDP. So marami na daddag, no? So, pag okay na lahat yon, i-close na natin yung services. May nakalimutan ba ako? Ha? Ang alin? SSD. Alin? Link layer daw. Link layer tapos na. Link layer okay na. So, okay na yon. Then, UPnP okay na rin. So, makikita niyo yung process. Click mo tong folder. Then, may tinatawag na neighboring or neighbor folder or neighbor network. Kasi dito yung sa networking. Dapat nag-i-exist yung balana. So, wala pa sa kabila. Ito, just ignore nyo to. Kasi ito yung computer ko, ito yung computer dun sa kabila. Ito yung desktop ko kanina, tama ba? Okay, so let us see here. Nag-restart na siya. Then CMD. Then papunta ko sa hostname lagi. There are so many ways kung paano siya makita. So, as you can see, it's me Ismael. Ismael lang to. Therefore, hindi siya to. Tama ba? Nakuha. So, same thing. Windows R. Lagi ito. Lagi. So, pupunta ka sa services. .msc. Tandaan nyo ito ha. Ito yung troubleshooting na ginagawa. Services.msc. Bali lima, sir. Yeah, una natin yung function discovery. Tama? Start. Then, this one is start. SSDP. Start. Start ko na lang ha. Pero alam niyo, make it sure naka-automatic na yun ha. Pag in-start. Running na siya. Pero hindi ang ginagawa kasi natin, naka-manual yun sa akin. Pero make it sure para running siya, i-automatic niya siya. Naintindihan? Hindi ko na gagawin yun kasi na-discuss ko na naman na kanina eh. So make it sure lagi naka-automatic yan. Kasi kung naka-manual yan, magti-trigger lang yan kapag running process kailangan. Yun ang ibig sabihin nun.
So, make it sure naka-start lahat siya, no? So, workstation. Okay na to. Pag ganito naka-start na yan, naintindihan? Link layer. One thing for sure, this one is start natin to. Ginagamit to for mapping naman, network mapping. Then, pagkatapos niyan, ang sunod? UPnP. Start. Ano pa isa? DNS client, right? Running naman na siya. SSDP, goods na. Double check nyo mabuti. Okay na lahat. Diba? Ano bang kulang? Wala na. DNS client. Okay, good. So, DNS or DHCP client, right? Okay na ito. Working naman na siya. Yung iba kasing process dyan, gumagana na kapag nag-trigger yung network automatic. Minsan lang kasi, mas maganda ko na kung automatic siya para hindi na isipin ng computer na gagana siya. Kasi automatic na siya gumagana. Yun lang nga sa workload ng computer, medyo matagal. Kasi nag-iisip siya ng mga processes na, alam mo yun, gumagana na siya eh. Kaya medyo natatagalan. Konti lang naman yan. Konti lang. So, close ko na to. Saan ako pupunta? Sa file. Idagdag nyo to sa ginagawa nyo ha. COC2 lang to at COC1. The network. Kasi dito wala pa. Uy, dito muna kayo. Kasi dito wala pa. Ganyan dito. Dito muna kayo. Kasi dito wala pa yan. So, naka-network discovery. Kasi hindi pa naka-on yung discovery natin. Tama ba? So, right-click ka dyan. Make it sure naka-turn on yung discovery. Pero naka-ano lang siya. Naka-private network. By the way, kaya tapos ko yung lesson nito, patapos na ako dito rin. Bibigyan pa yung copy. Besides dito sa video natin. No lang yan. Take note na, no. No yung pag nilabas nyo yan, nag-right click kayo dyan, napipili nyo is no lang. Kasi dito, eto na siya, tama ba? Naintindihan? Nakikita na yung balana. Nakikita yung smell dito, tama? Pero, hindi niya makita yung sarili niya. Tama ba? Yung smell mismo hindi niya makita, tama ba? Nakita niyo? Smell yung pangalan niya pero wala siya dyan. Tama? So normally kasi pag ganyan, pupunta ka dito, then punta ka sa function discovery, yung resource publication, then restart mo lang siya. Ayun siya. Again ha, alin? Kapag hindi mag-exist yung sarili niya, ang lagi niyong pupuntahan is function discovery, resource publication. Ulitin ko. Resource publication. I-restart niyo lang yung process, mag-exist na yun dyan. Sa assessment, dapat magkita yung dalawa or tatlo. Dalawa lang pala. Dalawang computer lang naman yan eh. Naintindihan? So, sige dito, nagkita na tong mga computer. Disregard nyo na lang to. Yan yung computer kanina eh. So, make it sure balana yung smell. Ito lang kailangan natin. Kasi itong dalawa naman tayo tama ba? So, ignore nyo lang yung laptop ko at saka yung computer na isa. Yun kasi yan. 1, 2, 3, 4. Kasama to. So, balana, smell. Tandaan nyo yun ha, kailangan magkikita sa neighboring network or neighborhood tawag dyan. Sa network natin, yung dalawang computer, dapat nagkikita. O, take note. Hindi mo pa ma-access to, tama ba? Pansinin nyo, nakashare na siya, pero hindi mo pa ma-access. Pero, yan, tama. Bakit? Ismail to, di ba? Tignan mo. Ito yung Ismail, tama ba? Ina-access ko sa Windows Server pero hindi ma-access. Bakit? Kasi, may kulang ka pa. Punta ka sa Windows 11, network and internet sharing. Baka nakalimutan nyo ito ha. Naka-private network. Take note, guys, naka-private network tayo. Make it sure sa kabila, ganun din. Right-click ka sa Windows Server. Network and sharing. Close ko muna to. Yan. Okay?
So, sa server to sa kabila eh. Ayan. Network, advanced network sharing. Ayan. Make it sure. Okay. Tingnan mo mabuti. Yan. So, make it sure sa advanced sharing, naka-private network siya. Then, all network, then naka-off lagi yung, password. Tandaan nyo lagi yan, naka-off lagi yung password. Same thing with, sa Windows 11, advanced network. Advanced network sharing. Then, naka-off yung password. So, balikan natin yon. So, please have, playback nyo lang to. Pag bumunta ka dito si Ismael, as you can see, nawala yung error, nagka-error ulit. Tama ba? Anong gagawin natin dyan? Nasa yung registry na? Nasa yung flash drive na may registry? Tandaan nyo yun? Yung flash drive na may registry? Yung enabled, yun? Yes, exactly. So, check ko muna dito ata yan. Wala dito. Nasa isang flash drive na pinaram ko. Yung may yung may registry. Yung may enable guest. Alam mo, ito na yung portion na kung saan iraran nyo yan. Ito, ulitin ko dito na yun. Kapag na-on na off nyo na yung password, ito yung time na kailangan nyo i-run yung registry. Okay, so balik tayo dito sa flash drive. Dati, kami na Sir Ron, dati walang ganito. Madali lang. Kasi sobrang dali lang. Ngayon, sir, kailangan mo pa mag-write ng code para kung ito, Sir Ron, as you can see, corrected na yan. Pero hindi ka pa rin makapag-ganun. Ganun ka-secure the Windows Server 2025 sa 2011. Ay, Windows 11. Sobrang secured yan. So, gagawin ko, dito lang tayo sa gitna. Dito muna kayo. Kung may ginagawa kayo, please, dito muna kayo. Kasi, hindi naman to, sobrang sakit sa ulo lang. USB, ang gagawin ko, iraran ko yung, iraran ko yung registry na binigay ko sa inyo. Naintindihan? Ito yon. Run or merge ang tawag na term. I-merge natin siya. Merge. Hindi kailangan mo mag-restart. No. Yes. Then, okay. Then, click. Restart. Then, other plan. This one is for for logs lang. Kailangan nyo maglagay ng logs. Or dahilan kung bakit kayo mag-restart. Same thing with this one. Sa kabila. Wait lang. So, devices. Hold on. Okay, i-run ko dito yung, yung flash drive. Saglit lang. Where's the flash drive? Control C. So, devices. Yes. Lang. Okay. So, as you can see, same thing. Iraran ko yung eto. Naintindihan na? Niraran mo yan kapag yung network mo hindi connect or naka-off na yung firewall, running yung services, may hostname na, may network, etc. Pero, ayaw maklik yung folder or yung computer mismo. So, share mo lang to. As you can see, open mo lang. Then, merge natin. Yes. Then, yes. Okay, after that, just restart your computer. Right-click. Restart. Ayan. Yung network na yung makikita yung pangalan at yung pag may network lang siya. Ang network nyo. Dahil sa ito yun.
Kaya kailangan nyo sundan yon kasi, wait lang ha. Power of Yung sabi nyo lang network, yung meron. Kaya lang kita yung balangan sa signal. Exactly, oh. Di ba naka-structured network tayo? Kasi naka-network ka na kasi may network ka na eh. Dapat nagkikita yan. Pero wala. Hindi, configure mo muna yun. Yung ginagawa natin dito. Bago mag-exist yun. I mean, configure mo muna to syempre. Yung di-discuss ko ngayon. Bago siya mag-exist. Ano? Okay, so let's try. Discussion lang ako ha. Mamaya na kayo mag-create kung ano. Okay. Ito ang unang ginagawa bago mag-domain, ha? Ito muna, bago mag-domain. So, let's see here. Hindi na wala niya. Okay. So, as you can see there, meron tayong folder dito. Punta ka sa neighborhood or network natin. Dun sa network natin dito sa this PC. Lagi dito lang yun, network. Naintindihan? So, let's see. So, wala na. It's, again ha, so ano yung gagawin natin kapag hindi makita yung sarili? Hindi mo makita yung sarili mo. Punta sa ano, Okay, exactly. So, punta ka sa Windows or, tapos ma'am, services. MSC. Exactly. So, again ha, so it so happened kasi na minsan nag-trigger yung kabila, nakikita pa yung sarili niya. Hindi. Kalokohan yun. Para bang naka-network, hindi mo kaya yung sarili mo. Same procedure sa pag di nakita sa Tingnan. Dito ko nabuwang nakahawag ng isang gabi actually. Sabi niya isip ko, bakit hindi ko makita yung sarili ko? Pero nakikita yung kabila. kami ng computer. So I found out na you have to start, bugs kasi nila yun. Sa Windows 10 walang ganun eh. Sa Windows 11 na luma. Bugs ng server sa ano. I don't know, bakit ganun? Kahit ako gawin paliwanag. Kung nakita ko yung solution, yun okay na pala. I-restart mo lang yung function. Discovery, sir. Check natin ha, para may idea kayo. So let's see here. Ibaba ko ng konti para makita nyo. Etong resource publication. Restart natin. Ayun na siya. Kailangan nyo gawin to nga lahat as a whole thing. Ano na? So, sige here, working na siya. Pag-check natin network, nandun na siya. Again, kung di siya mag-exist, function is called. Now, try natin. Try natin kumulik sa kabila. Tignan nyo, pag-click yung balana, working na siya. So, as you can see here, kapag pumunta naman ako sa kabila, let's say folder, neighborhood, network. Di ba kanina hindi ma-access yan? Tama ba? Ngayon, pagpunta ka sa network, as you can see here, come on. Wala naman yung balana, di ba? Check natin sana hindi siya mag-exist. Walang balana, no? Tama. So, same thing. Function discovery lang yan. Those are services. Di ba walang balana? Which is balana siya eh. Tama ba? Hindi niya makita yung sarili niya. Ano gagawin? Services again. Then, punta ka sa function discovery. Again, research publication. Then, restart. As you can see, ayun na siya ulit. Nakikits, no? Yun yung sikreto doon. So, pag-click ko si Ismael, kanina di ba pag-click ko wala? Eto na siya. Working. Okay, now, mag-share naman tayo. Ito hindi nyo pa nagawa, file sharing. Ay, hindi, nagawa nyo na pala to, no? So, let's say magpupunta ako sa, kahit sa desktop, hindi. Sa Drive C lang, Drive C. Pupunta ako sa File Explorer. Mag-share ako ng file, kahit anong file.
So, close ko na to. Ay, ugaliin nyo pati na mag-close sa mga running process. Minsan kasi tambak na yung ginagawa nyo dyan. Hindi kayo nag-end nung ano? Nandito lahat? Oo, napasin ko yun eh. Nandito lahat yung ginagawa. Diyos ko. So, letter, punta tayo sa this PC. Again, right-click. Meron pa hindi ginagawa pa mag-format. Yung partition, di ko nakikita. So, let's say, from, ano ba to? Ismail to, no? Kasi Windows 11 to eh. So, from Ismail, paano mag-share? Show more, and properties. Ito, alam niyo to. Ito, discuss ko na to eh. Then, sharing, share. Always make it sure na everyone to, since naka-COC1 pa naman tayo. Then, read write. So, share. So, technically, ayan. So, pag in-access ko dito yan, nirefresh ko lang to. Close ko muna. Pag nirefresh ko to, there's file from Ismail. So, same thing with sa kabila. Ganon din dapat ang mangyayari. Ngayon, yung mapping na tinatawag, take note yung mapping na tinatawag is mag-right click ka lang dyan, map, tignan nyo, mag-right click ka lang dyan, that's what called mapping. Map, network drive, pili ka ng letter na gusto mo, bahala ka. Naintindihan? Then finish. That's what we call mapping. Ayun. Hindi gagana yan kapag yung link layer topology is at yung services, hindi siya nag-work. Hindi gagana yung mapping naman. So pag click mo yun dito, ay mapping, eto na siya. Makikita mo dun sa this PC, mismo yung drive, papunta dun kay Ismael. Tingnan mo buti ha. Anong ibig sabihin nun? Okay, so let's say, maglagay ka ng file dito, ibang folder redirection ha. Iba to. Kasi COC number 2 pala to, networking lang to. Yung, Ibig sabihin, sir, yan yung kulang sa networking natin. exactly, yung networking. Ito yung kulang sa networking nung nakaraan ko pa, pinoproblema din actually. So, nasolusyonan ko naman actually. Kasi, yun yung naging problema ko dyan, yung mga services, kung ano yung services na dapat i-run, ang hirap hanapin talaga. Buti lang yan si Gemini, ano? Okay, so, mahirap, kahit may Gemini, mahirap talagang alamin. So, balik tayo dito. Kasi dito, pag naglagay ko ng file sa C, sa from Ismael, one thing for sure, they say, Ma'am Tin, lagay ka ng file mo nga dyan. O, lagay ka ng file dito. So, new folder, then test. So, technically, hindi ka na dito no need to what we call backlash, di ba? Tama ba? Hindi na. Kasi nakamapping na siya eh. That's what we call mapping. Yung mga folder na nakashare dito, directly mo makikita sa PC map. That's what we call mapping. So, pag pinunta ko si Ismael dito, pares na naman laman nun. Kasi na nga dito, diretsohan na siya. Naintindihan? Halimbawa, maglalagay ka ng mapping naman sa kabila. Let's say, dito naman tayo mag-share. Sa kabila naman from, from server. Okay, then right-click ako dito. I-share ko ulit. Sharing, share, everyone, add, then read write. Alam niyo na to. So, same thing. Pupuntahan ko si neighborhood, yung neighbor natin. Then, pupuntahan ko si Balana. Tama. Then, from server. Same thing. Right-click ka. Then, map network drive. Yung file naman ni server, imamap mo doon papunta dito. Sa Windows. Vice versa lang naman. Baligtaran lang. So, huwag mo i-map yung sarili mo. Kalokohan yun. Sa'yo na yun, imamap mo pa. I-map mo yung kabilang computer. Huwag mo sa assessment Bubuksan mo, sir, kung nasa Windows ako, yung server. Exactly. Ngayon, pag naglagay ka dito map network drive, let's say letter Z, ayan, nandito na siya. Yung from server na yan,
Hindi ka na magbabackslash kasi nandito lang siya sa disk PC. Di ba? Mas madali. Actually, dyan ako nag-stuck na nakaraan kaya hindi ko pa may turo sa inyo. Adminado ako, bago lang kasi server 2025, ang daming bugs talaga. As in, to the point na kahit ako nag-adjust eh. Ang sakit na uli yan, iteration problem. Di ba yung natin na EdCell na nakaraan, no? Noong nakaraan, di ba? Doon nag-umpisa yun. Nag-troubleshoot tayo. Doon nag-start yun. Yung hindi nag-exist yung... Oo. Kasi tatako ba gano'n? So yun nga, pinag-aralan ko siya. May mga bugs talaga yung yung bagong OS. So na-trace naman yung problem. So, gano'n lang. Kailangan nakikita sa network yung dalawang computer. Yan. Sige, just ignore the ignore nyo lang yung iba pang computer. Hindi natin kailangan yun. Pag nagawa nyo yan, pwede na tayong mag-domain. Yan yung yan yung pinaka preparation na. Hindi ko ito po yung full redirection, alam nyo na, di ba? Sa sobrang daming process nun, alam nyo na, di ba? Full redirection. Yung nasa sobrang daming process, hindi naman. Okay, so basic muna ako kasi hindi ko pa na-discussion. Okay. Okay, so gagawin ko, ito pa, yung iba ginagawa. Nagsaserver na, wala pang static IP. Diyos ko, sino ba yung nagsaserver? Sir, si Jana, nakita ko si Jana karaan. Naggaan na siya, nagagawa siya role. Wala pa siyang static IP. Di ba ang rule ng server, static IP. Okay, so one thing for sure, static IP. So, Windows or CMD, i-check ko muna kung ano yung aking IP dito. Again ang gagamitin kong IP, yung IP na lang ng existing. Kasi naka-internet tayo eh. Baka mag-duplicate yung IP pag gumamit ng ibang IP, no? Existing na lang gamitin ko. Na address ko? 13. Okay. So, punta ko sa Windows or saan? NCPA, then CPL, then set your IP again. Any questions sa work group? Ang work group ito, ito yung file sharing yung ginawa natin. Yung file sharing. Ito yung nakashare sa kabilang computer. File sharing yan. Ito file sharing yan. And this one is what we call mapping. Network mapping. Yan lang yan. Walang mahirap. So, work group, hostname, file sharing, then network mapping. Yan yung included sa COC2. Ha? Huwag yung kakalimutan yan. Okay, next. So, let's proceed sa isa pa Huwag yung iwawala yung registry natin. Yun yung buhay nung sharing. Pag hindi nyo yun, wala, hindi kayo. Babagsak kayo pag nag-run. Yung secret doon, yung registry na ginagamit natin sa flash drive. Ginawa ko to nung nakaraan, di ba? So, pag nawala nyo to, hindi nyo asa na yun? Hindi nyo siya magagamit pag nawala to. Tandaan nyo registry ito na to. Okay? May program kasi ako nilagay sa loob niyan na nagra-write dun sa in-guest. Ito. Ha? Huwag niyong babaguhin yung code sa loob, ha? Naka-fix yung code niya sa loob. Sa registry natin, sa database ng system. Huwag niyong tanggalin yan. Okay, let's proceed. So, NCPA, properties, IPv4, let's say IPv4, tama, ano address ko? 13, no? 192.168.0.13. Okay, default key is 192.168.0.1. So, prefer DNS mo. For the meantime, yung router muna. Okay, meantime lang. Next. Then, okay, close ko siya. Then, saka pa lang kayo
Make it sure pag naka-network yan, hindi unidentified. Pag unidentified yan, huwag din ituloy. Okay? Unidentified is wrong IP address, maling configuration. Pag unidentified dyan, magduda na kayo. Okay. Naintindihan? Isang bagay lang nun, hindi ka connected sa router. Unidentified yung network mo. Tandaan nga, pag unidentified ang network, huwag nyo na ituloy. Check nyo yung IP address nyo. Ang pinakamadaling solution doon, i-reset mo siya. I-reset mo yung router. Kung hirap na hirap ka na, i-obtain mo tong dalawang computer, i-reset mo yung router. Wala ka naman domain eh. I-reset mo lang yung router. Tapos check mo yung connection mo lahat. Okay, so let's proceed. So after that, gagawa na tayo ng role. Tama ba? So punta ako server manager. Then after that, server manager. Ito medyo okay na. I think okay na kayo dito sa part na to. So laging add roles, no? Then, wait lang. Pag ganyan, walang problema dyan. Server manager is collecting inventory. Hayaan nyo na matapos yung loading niya. Dito. No, walang error dyan. So ito natin matapos yung inventory daw niya. Okay, I think it's okay na. Okay, add role. Wala pa ang tagal. Wait lang. Tandaan niyo, ulitin ko ulit. Dapat nag-exist yung network nyo dito sa network. Kaya, nakikita yung dalawang computer. Sir, naka-ano yan? Naka-record yan dito. Recorded to. Yan yun. Narinig ka namin dyan. Naman. Ito. Nag-refresh ka, di ba? May recorded naman dito. Function discovery. Yung function discovery provider host, i-restart nyo lang yun. Nandito, recorded naman siya. Ano wala yung ano sir? Wala yung restart tapos yung Ay, ibig sabihin ako disabled. Kapag wala to, let's say services, di ba? Pakita ko sa inyo. Let's say, ayun sir, wala yung restart tapos yung alin to? ayun sa May gilid. lumalabas na restart. Ito? Yung restart tapos Select send zero sir. Ito? Yung application information. Ang problem, ganyan. ay disabled nga siya. Check try natin. Pag nag-function discovery ka, pag disable mo to, one thing for sure, hindi ka makakapag ano dyan. Hold na. Properties. Disable ko siya. Stop ko muna yung process. Pag stop mo yung process dyan, lahat ng sharing mo hindi gagana. Hindi nagagana. So, apply ko to. Ano, meron bang running? Wala. Wala. Ibig sabihin naka-disable siya. Ano ang discovery? Enable mo nga, properties. Then automatic. Apply. Then click start or click mo yung start doon. Pares lang yun. Wala akin yung sila din sir. Ilan ba tayo? Nadagdagan pa ng workstation? Dalawa sir. Oo nga. Ano ba dyan sir yung dalawa? Ay, ito importante dyan is DP sa kato. Hindi, ang sinasabi ko dito kasi, yung hindi lang makita yung sarili mo. Ito, function discovery. Sa networking sir ma. Hindi mo makita yung sarili mo, restart mo yung function discovery host, provider host. Kapag hindi mo makita yung sarili mo, okay? So, let's say, this one, di ba? Ay, okay na. Okay. Provider host ba sir? Yung resource Resource publication, sorry. Resource publication. Restart nyo lang yan. Kasi pag in-stop ko yan, okay? Hindi na mag-work yung network mo actually. Pag naka-disable. 200%. Okay? Ito yung sarili mo, di ba? Kahit anong gawin mo dyan, hindi na mag-work yan. Kasi importante yung services na yun para gumana yung network mo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan mo siya naka-enable. Loading lang siya ng loading yan. Nakuha. So, diretso na. Okay.
So, diretso ako dun sa server. Magtanong kayo, magtanong lang kapag hindi alam. Add role feature. Domain na ako ha, domain. Next. Alam niyo na to? Next. Then, wag certificate services sa iba yon, ibang proseso yan. May nagtanong sa akin before, di ko alam kung sino to eh. Pwede ba daw sir sabay-sabayin? Actually, pwede naman. Kaso lang hindi siya advisable. Hindi siya advisable. Di ba? Bakit? Mahirapan kayo mag-configure. Isa-isa lang. Active Directory Domain Services. Then, next mo lang yan. Next mo lang, then install. Again na, hanggang DHCP lang ako muna. Hindi ko napansin ko, may na pala. Ang DHCP, tandaan nyo, ang purpose ng DHCP, sa halip na sa router tayo kumuha, let's say, into that one, di ba? So, ay mali. Okay. Sa halip na dito tayo kumuha ng IP address, let's say, it's me, Ismael. Yung password ko dito? Okay. So, again, clients, let's say, advanced, hindi pa, rolling pa lang ako, roll pa lang ako. Nag-install pa ako roll. So, as you can see, network dito, yung LAN, dito tayo nag-change ng ano? Class network. Pag sinasabi ng sensor na class B ka, dito muna kayo mag-configure ng class B. Huwag niyong gagawin na naka-domain na kayo, saka kayo mag-change ng network. Wala na yun. Hindi na sira na yung network niya pag gano'n. Meron i-troubleshoot yun. Isa-isa ba yun, sir? Kung nyari kung isa na namin, isa-isa yun ba? Kung sarabi na sila, Hindi, output base yun. Output base. Pag ginanap niyo yung asan yung file sharing mo, asan yung work group mo, wala siyang pakalam kung paano mo ginawa eh. Tatanungin niya na. Oo, asan yung hostname mo? Yung output mo. Oo. kung magagagawa kami, yung wala, sisiswa, Naalala niyo yung binigay kong step by step? Susungan? Yun yung binigay kong step. gawin na namin kaagad yung pagdating sa, Makinig sa instruction assessor. Sa assessor kayo makikinig, instruction. Pag sinabi ng assessor, tapusin na lahat, bago magpa-check, tapusin na lahat. Huwag yung bibida-bida na, sir. Wala naman gagawin. Di ba ako? Sir, ito lang ba? Pag gano'n, ma-offend yung assessor. Sa halip na pagbigyan kayo, dinagdagan pa yung gagawin nyo. Ay, yung sinasabi yung sir na class B, class Yan yung class A, class B, na 10.10, 10.1. Siya mamimili kung ano. Oo. Siya mamimili. Hindi siya mamili, nasa package yun. Hindi natin alam kung anong dinala dito sa inyo. Hindi ko alam kung class A, class B, or class C. Kaya nga, dapat lagi pinag-practice ito. Dapat alam din namin yung... Oo, class A, class B, class C. Yan. I-read niyo yan. Medyo, ito muna. Tandaan nyo, pag nag-change kayo ng class network, dito muna, bago kayo tawag dito, work group, ito muna lang. Basta networking, ang pinaka-umpisa, IP addressing muna. IP address muna. Yung discussion ko kasi, is tapos na yun. Nag-start kasi ako sa work group na eh. Pero prior mag-work group, saka file sharing, yun muna. Okay, sa bahay Brian, okay lang kung late ka. Pag sa bahay or mamaya, yung video upload ko to, please review nyo to, ang video discussion natin. Ulit-ulitin nyo lang, ulit-ulitin lang. Okay. Sa assessment yan, sir, Hindi pa. Ulitin namin yan. Ulit-ulitin ito. So, next tayo. So, as you can see, okay na to. Baka naman hintay kayo ng hintay. Minsan kailangan mo magbasa. Installation, success. Tagal matapos. Ay, Diyos ko.
Succeeded na nga nakalagay dito. Sa tagal matapos talaga. Azeron, nakasulat ng succeeded nag-iintay pa siya. Di ko, sir, tagal na matapos. 3 oras isa lang sa CS. Sa ano minsan, sa ang tawag dito, Microsoft. Oh, tagal matapos. Hindi mo makikita, tapos na pala. Tapos na pala pag nag-install ko. Anyway, so close nyo lang to. Lagi merong flag dito. That's your, say, ibig sabihin nun, meron kang hindi natapos na role tasks or gagawin. Pag may flag diyan na may quotient mark, make it sure na, wait lang, meron akong natapos na gawin. Ibig sabihin. So, nandito kasi nakalagay yung flag, ibig sabihin, may tasks ka pang gagawin na hindi pa tapos. Okay, so promote ka agad. So, New Forest. Do not, wag ito. Laging New Forest. Yan kasi yung may existing domain na i-connect mo yung css.com so okay? You can use kahit ano. Pero normally ginagamit ko css.org. Nasa inyo yan. Ano yung kailangan, ano pa yung mga ginagamit dyan na terms? css.com, test.com, bala na kayo. Okay. Halimbawa, gmail.com, bala na kayo. Google.com, basta Ano naka-dot. sa amin? Okay. Optional. Optional yan. Pero pag sinabi na sa SOM na test.com nang gagawin, wala kayong ibang gagawin na domain. Kundi yun. Yun lang. Basta tandaan nyo lagi yung magtanong at mag-follow ng instruction galing sa assessor. Hindi na ako assessor nun. Iba lang assessor nun. Kaya, okay. It's more on recap lang to. Alam nyo na yan. So, underscore admin at 123. Pag pinagamit kayo ibang password, yun yung gamitin nyo. Huwag ito. Okay. Pag sinabi na sa assessor na, ang gagamitin yung password, Boknoy my love. O, di ba? Ito-try na kami. May ganun palang situation, sir? Oo, naka-ready na yung gagawin nyo doon. Parang panchinate na. Wala namang gagawin sa assessor mo. Gagawin guys. Gawin nyo to. Sana okay yung assessor mo nakakain. Hindi kahit sinong assessor, basta alam niyo yung gagawin nyo. Kung ba na. Wala yan. Kain-kain nyo yan. Okay? Pag ganito, Effective yung software. grabe, recorded na yan. Posible hindi tayo makapasa. Yes ka. Huwag nyo lang i-share to ha. Siyempre, atin lang to. Yes. So, parang may mali. Hindi na mag-install, no? LC. Password, sir. Oh, ano password ko kaya? Mali ito malamang. Yung pangalawa, Underscore admin at 123. Oh, okay. So, next. Pag this one, DNS delegation, just skip it. Wala kang gagawin dyan. Next. Hintayin nyo yung net BIOS name. Isa magbahala na magbigay ng ano, ng pangalan. This one is database file. Make it default. Walang gagawin dyan. And next, then, mayroon na itong validation at verifying. So, it's ano lang, it's click install. Maga pa pala, akala ko alas 9 na. Kung alas 9 na. Okay, habang nag-load dyan, i-ready ko na itong computer ko sa kabila, no? Then, gagawan ko na siya ng, ano gagawin ko dito? Network. Now, question. Sa client, this is your client, tama ba? So, sa client, anong address na gagamitin? So, sa akin, yung default lang dito, para hindi mag-conflict sa IP address kasi naka-network tayo eh. Mamaya, IP address ko, yun yung palang ginamit ko, hindi ko alam. Okay? So, IP config. So, ang gamitin ko dito is 40 na lang. Tama? Pero sa inyo, depende sa assessor yun. Depende sa assessor. Dahil yan, ha? Ha? Depende din. Oo naman, syempre. type B, type Okay. C. Oh, yes, exactly. So, dito, Windows R, then, balik tayo sa ncpa.cpl. This one. Okay. Isang oras pa lang discuss pala. Properties. Then,
IPv4, then address. So 192.168.0.14. Again it's up to the assessor kung ano ibibigay na address sa inyo or dun sa test package na ibibigay. Dito, ano nalagay ko? Yung saan? 13? Okay. Okay, sa likod, ano nalagay ko dito? Sa preferred DNS. Ano Yung ba IP yung address. Jericho. 14. Ha? 13. 13. Bakit 13? Kasi sa kabila. Exactly, tandaan niyo lagi na address login server. So, 192.168.0.13. So, Kapag sa client, client to eh. client, yes. Okay. Kapag sa server is Server is, mamaya kasi sa pag meron ng ano kasi, may preferred, may DNS server na, yung address na niya ang gagamitin mo. Address ng server. Yung mangyayari. So, for the meantime, ang gamit niya preferred DNS dun sa default gateway ng router. Sa server ha? Sa server, ang preferred DNS niya router actually. So, restarting. Kapit na to. Malapit ako tapos, DHCP na to. Sunod. Okay, so mali. Wait lang ha. Overtime kayo, tagal natin nagkita. Tapos kapag Ito mahirap pag bago yung OS na ginagamit. Ang dahil bugs. Nalalaman nila yun sa mga comment ng tao. Oy, Oo. Hindi nila naman lahat. Hindi naman nila mag-perfect kung wala. Kagandahan nun, may challenge ka. Kung sakit sa ulo, Kasi hanapin mo talaga. Hanapin mo yung error sa isa. Perfect talaga. wala pa tayong babalikan. May access point pa tayo. Yung nasa, Pero madali na yan, hindi na ganun kahirap. mga nakalimutan na namin. Hindi naman. Add lang naman yan. kabaya. Yun naman. Sa Ron, ano pala, ayan o. Easy, ano yan? Ay, hanapan ko muna. Before it goes sa'yo. Yung router yung kulang yung mga yun. Mga ayos. Dito wala. Kalilipat pa. Buti wala siya sa ano. Sa amin. Ito, Ayusin yung software network. nasa amin, ito ang laki ng pagkapatapos mo. O, sige na yan. Muna. Pwede talaga ito dito. Pwede pala. Dito dito. Ako na. Pwede Jericho. Ano problema? Tiny. Pwede kasi yung meron. AC ano to? 750. AC 750. Oh, kaya... Ay, ito sir. Ayun, tawag namin sa isa, no? ABSD. So, organizer. Para ready na. Para tayo. AC 750. Set ko na lang siya, no? No. Si press mo yan. Ay, pakala ko listen. Pakala na yung type ko. Sulat ko na lang din yung 8, ay yung 8. Yung 8 na ano, Sarap yan. Okay. Lagyan mo mano mo. Masarap to. Ay! Mahal ng sena. Diyos ko. Okay, ready na. So, anong sunod na gagawin ka agad? Tanungin ko yun, anong sunod na gagawin kapag nag-create ng domain? User. Organizational Exactly. Then group. user. User, group, and organization. Or org. Or OU.
OU, group, saka user. Tatlo. Yung gagandang gagawin nyo. Pagkatapos nito, wag muna kayo mag-join domain. Pero pwede din naman, sabay. Pwede yung kayo sabayan. Anong problema? Eto, habang nag-load dyan, that's totally fine. Ang gagawin ko dito, so, punta ako saan ako pupunta? Sa File Explorer. Ito ang ginagamit ko. Pero pwede din na, Turo ko na yung pinakamadali para hindi kayo mahirapan. Yung pinakamadali niyan eh. Ito, sysdm. Ito yung shortcut key. sysdm.cpl. Okay, pinakamadali yan. Tignan nyo. Kahit di na kayo pupunta sa ano? Hindi na. Sa file. Tignan nyo kung saan pupunta yan. Windows system. Sir, nagturo ng shortcut. Kung nakalap na Kailangan siyempre maintindihan muna yung ito na yan. Parang pag nag-forget ay panigagong ano na naman. Hindi bala kayo. I mean, sysdm, tandaan nyo rin yung mga code. So yun na, so change tayo dito. Then after that, ito-domain natin siya. Tandaan so css.com. So technically, error pa. Word kasi. Word kasi. Ha? Word. Oo. Very good, very good. Pag ito kasi, one thing for sure, walang ganung domain. Let us see. Hard ba? Okay. Ayaw pa rin Bakit kaya to? Check natin. Mas mainam kasi kung may problem muna. Yung kanya sa Taga. Masyado tayong atat. Okay, let's see. Check here. So, Windows or CMD. Then, check mo natin to. ipconfig 0114. Isang oras ko lang di-discuss, mababa natin yun, sir. Please magtyaga kayo mag-review, mag-playback nito Then take notes lang. Note lang. Hindi pinanood. Bahala ka na kayo, buhay nyo. Ako hindi ko naghahangad na pasado kayo lahat. Nasa sa inyo yan. Grabe naman si sir. Hindi nasa sa inyo naman talaga yan, hindi mo sa akin Sabagay. Kahit gusto mo kayo pumasa lahat, kung ayaw nyo pumasa, yun ang gagawin ko. Di ba? Hindi ka papasa, hindi ka pupasok. Hindi ka man ako papasa. Nasa office oh. Depende sa Lazar. Kailan mo pa yung ano, sir? Ano yan? Pero Ito, malapit naman Sir, tapos. paano kung Bigla, ano? once. Paano kung hindi mo natapos lahat? Yung Ay? pinapagawa ni Assessor. Bagsak na ba gano'n? Basta ano lang yan. 0 Ano ba mayroon ka ng isang hindi na Zero ano? na yung grading ko. 01. 0-1 na yung 0-1 lang. Pag may output, Computer, pasado 0-1 ako lang. na. Pag hindi 0, 1. Prepare yung report. The rest of the report. Hindi Bibigay ko kakaroon ako. Hindi. Basta may mic. Pag 0, bagsak. Pag 1, pasa. Yun lang yan. Walang consideration. Walang maybe sa computer. Nagawa ko hanggang bigyan ng slap. Okay, reassess yun. Oo, sarili nyo ng bayo. Sarili ng bayad yun. So, laging ko muna to. Magkano assessment fee, sir? 1,000? 1,048. Sir, paano pag nag-aral ka ulit ng Hindi na pwede. Hindi na pwede, reassess na lang. Magbayad ka ulit. O magkaroon Regular na. Wala na. Ay, nalala ko tuloy si yung mag-aaral ulit Sir, one take lang yan. Alin? Yung kapag mag-assist na one take lang. Pwede- Pagbagsak ng Pwede ka naman reassess hanggang ka. 3 kasi ikaw na magbayad yung pangatlo. Oo. Ayun na, okay na. I-advise ka ng... CSS.org, let us see. Gumana ka. Ayun. Tapos kapag pagbagsak ka daw, hindi mo makuha yung second ano mo. Oo. Akin na Ay, yun. di ba Western yan, sir? Second allowance Western? mo. Oo, class yun. Pag bagsak sir, di mo pa sige na Oo. Galing yun. Okay. Sige si dito, working na siya. Okay na. So, nagtatanong tayo, sir, ano nalagay ko dito? Ganito ang strategy na habang naglalaging ka dito, nagre-restart siya, gawa ka ng user. Pwede mo na naman to.
Kasi pag nag-login back naman yun, saka kapag lalagay ng user, tama ba? So, ang nilalagay dyan, lagi ay administrator. Wag londob, ha? Ano, londob nakalagay dyan, Diyos ko. Lagi ba yan, sir? O nasa assessor team? Hindi, matik yan na Ating na administrator. administrator, then Oo. And that's it. Habang nagko-configure dyan, okay, welcome to domain, okay, close, then restart now. So, habang nag-restart dyan, punta ka sa kabila. Then, gawa ka na ng user. Ganun na habang nag-work. Sabay, hindi, hihintay ka sa kabila. Tapos, nag-hang yung server ko. Nag-hang siya. Tama ba? Ayun. Remove unused server role. Diba? Gusto ko to. May sarili siyang Anyway. Okay. After that, punta tayo sa tools na. No. Then, habang nag-load sa kabila, gawa ka na ng ng OU mo, no? So, naalala ko sa nono tayo sa no. Tinalala mo din. Si Abyu. Anyway, so, cs.org. Click mo yan. Then, dito lagi. So, css.org, right-click ka lang dyan. Then, unang-unang gagawin is OU. Organizational unit is something like, ito yung folder lang, siguro. CSS, let's say, okay, binago ko lang yung pangalan, baka baguhin yung pangalan nyo. Bahala kayo. CSS class, pangalan lang yun. Then sa loob ng CSS class, gagawa tayo ng user. User muna gawin nyo before group. Ismael. Bala na. So, username, it's me. Ismael, bala na kayo sa username. Then, ito lagi. Uncheck nyo to, password never expires. Okay? So, underscore minute 1, 2, 3. Okay. Okay, finish. Then again, gawa ka pa isang user. Normally sa assessment, dalawang user lang, pangalan mo at pangalan ko as a trainer. So gawin nyo, pangalan si trainer at pangalan nyo. Naintindihan? So, unang great user ulit, pangalan ni si Gary M. Manik. So, it's me, Gary. Dito naman sa bagay na to, sundan yung instruction ko nung pinapagawa. Kung ano username, kung anong pangalan, kung ano specify, gawa ka ng sarili mo. Basta tandaan laging si assessor yung magdidesisyon ng gagawin nyo. Hindi kayo, sir, pwede ito na lang. Hindi assessor na siya eh. Huwag ipipilit yung gusto nyo. Sir, pwede itong pangalan to. Wala na. Ekes na kayo pag gano'n. Pati sa password, sir. Oh yeah, oo. Laging tandaan kung ano bibigay ni assessor. Okay na yan. So, habang, yun, okay na. Nag-load na sa kabila. So, one thing for sure, meron na siya dito, other users. So, therefore, ang gagawin mo dyan, Yung use me. okay. This one is optional, actually. Yung it's me, Ismael, at something.com, that's totally fine. Kahit hindi mo type, okay lang yun. Pero sanay na kasi ako, na pag naglalagin, nilalagay ko yung domain name. Pero, kahit wala to, okay lang. Kahit wala to. Pero mas, pag user, tawag dito is user principal name or UPN, mas mainam kasi pag naka-UPN siya. Or email-like login. Email-like kasi to eh. So, ayan. See here, working. Ito pa malupit. Nag-GP update, hindi nakalagay yung user. Bago kayo mag-GP update, ilagay nyo muna yung user nyo. Hindi mag-YN yan. Hindi mag-YN yan. update. Di ba pag nag-folder redirection kayo? Nag-folder redirection,
Hindi mo nakalagay yung user na ginawa sa kabila. Di ba? So, ilagay nyo muna yung user na ginawa sa kabila. Now, paano mo i-check to? Pupunta ka sa user, computer, ayun siya. Connected to. Naintindihan? Kasi kasi yung computer na Ismael ay connected dito sa, saan? Sa domain natin, sa domain controller. Ang tawag dito is domain controller. Yung computer na to. Sa kabila. Malapit na to. Hindi ka nag-group, sir? Hindi na, umay na. Sige, habang naglulugtog, go tayong group. Pag nag-create ka ng group, new lang, then, group. Ganun lang kasimple yan. So, let's say, as a student na lang, student. Nakadepende pa rin sa structure yung pangalan ng group. Minsan kasi wala naman minsan, nagiging maganda lang kasi kapag naka-OU, malinis kasi siyang tingnan. Kaysa naman kung lagyan mo dito sa labas, giwahiwala. Ito ba, naka-folder lang siya. Kasi kung di siya naka-folder, napaka-messy tingnan yan. In-organize yung yung system. Pangit pa rin. Okay. So, paano mag-add ng user? Add to? Tama ba? Ang gagawin ko dyan, properties, then members of, or members, then click add. Doon hanapin mo lang si It's Me Ismael. Ay, sorry. Maliit pala. Yan, hanapin mo lang si It's Me Ismael. Ay. Then, comma. Hanapin mo si It's Me Gary. Check names. Hold on. Mali. It's Me Gary. Yan. So, check names. Ayan siya. Pwedeng isa-isa. Pwedeng sabayan. Okay naman. So, click lang okay. Sige, si dalawa na yung member niya. Click member of or members rather. Then, okay. So, ang isang tao pwedeng maraming grupo. Tandaan niya, isang tao pwedeng maraming grupo. Okay, so tapos na tayo dyan. Question. So, dito sa part na to, isang oras na tayo nag-discuss, okay na to. So, check nyo muna kung tama yung hostname, kasi CMD, then check ulit natin yung hostname. Kasi good na to. Then, pupunta ako. Kung papansin ninyo, may .scss na, no? Kanina, it's me Ismael na. Ibig sabihin yan, yung username na to, nakalagay sa domain na .css. Okay, nakuha. So, iba ang username sa hostname. Ang hostname computer mismo. Ang user is yung gumagamit. Ang computer name yung device. Naintindihan? Kaya sabi, sir, bakit magkaiba yung username sa computer name? Of course, magkaiba talaga yun. Ulitin ko, ang hostname or computer name, yung computer mismo. Yung username, yung ginawa mong username nilalagin mo dun sa hostname or sa computer name. Okay, so, diretso tayo. DHCP. Nakuha na. Question mo na. Para matuloy nyo na yan. DHCP. Question. Then last, pagkatapos ng DHCP, last na itong print in document services. Printing. Last na yan. Ang gagamitin man natin is yung virtual printing, pagkatapos yung actual printing niya. Dalawa. Isang virtual, isang actual printing. Okay, so let's proceed. How to install DHCP. So same thing lang. So pupunta tayo saan? Saan tayo punta? Nakalimutan ko. Ito, manage, pwede dito. Role and features. So, ang sunod. Next. Tapos next. Then, next. Kasi nagka-meron siya ng domain kasi may domain naman na siya. Then, punta ka sa DHCP. Tandaan nyo. DHCP. Next saan to? Install. YouTube ako?
Mas madali ang DHCP kaysa sa saan? Sa folder redirection. Baka kayo na maumay siya, umay ang ano kasi, ang tawag dito, yung folder redirection, sobrang daming steps. Bango ah. Lalo kasi ang cellphone mo. Tawag ako sa bahay. Excuse me lang. Ha? Sige lang ma'am. Anong question? Tanong. Kung may tanong sa loob na. Sige. Risa, pag-aralin yung pag-aralan ng video. Pag nasa bahay, panoorin nyo lang. Then sulat kayo, magsulat. Kasi kahit anong gawin nyo dyan pag nagsulat, naku po. Walang mangyari sa buhay nyo dyan. Hindi nyo kahit tandaan lahat yan. Tapos saan ulit dinadamdam yung router? Hmm? Kung anong router? Di ba pag yung router? Kasi hindi na pala Hindi ko sa tinagpag eh. Kaya di naman niya kinuha yung zero. Eto na. Tapos na. So, close natin to. As you can see here, meron dito na complete DHCP configuration. Next mo lang to. Skip mo muna to. Skip AD authorization. Then, that's it. Close mo lang to. Okay, may AD lang tayo meron. So, ADDS, DHCP, DNS, file services. Then, hayaan nyo lang yan nakared. So, pag naggawa kayo ng DHCP, punta ka sa DHCP. Then, again, ito. Loading pa siya saglit lang. Nag-load pa daw siya. Okay. Hold on. Ito. As you can see here, pag pula yan, pag pulahan, di ba? So, right-click ka lang dito, then, ano gagawin? Authorize. Then, refresh ka dito. Dito. Hold on. Hold on. Wait lang. Click ko lang to. Then, refresh. Click ko lang to, then refresh. Okay. So, just ignore IPv6. Wala kang gagawin dyan. IPv4 ang gagamitin natin. IPv4. Bakit? Wait lang. May kulang akong gawin. Before ka mag-configure niyan, make it sure naka-off yung DHCP ng ng router. Tandaan nyo yun, ha? Bago nyo i-configure yan, siguraduhin natin na ang DHCP ng router ay naka-off. Off natin to. So, okay. So, off natin to. Saan ako mag-off ng route? Tandaan nyo yun, ha? Recorded naman to. So, make it sure na off. Punta ka sa advanced. Ang sunod? Network. Then, DHCP server. So, as you can see dito, i-uncheck mo lang yan. Please, uncheck nyo lang yan. Yan, uncheck nyo lang yung enable, then save. Pero yung akin dyan, kalimutan ko yung gawin. Nagbigay naman. Pero kung makaparit siya sa server. Possible yun. Ang nangyari kasi doon, malilito, yung dalawa kasi bibigyan ng DHCP. Sa bahala kung kasya ko mga. Pag hindi nag-connect yun, no choice ka. Kasi sir, yung assessor magbibigay ng pang-DHCP, no? What they mean, sa some part yung, ang tutukoy mo ba, yung list? Siya, Paano bibigay? Diba? Ikaw. Ay, hindi pala. Kung yung tukoy mo ng IP address, ibibigay sa test package natin. Paano yung sa akin, sir? Yung isa, di ba kunyari, like B, yun ay gagamitin namin buo. Oo, entire. Sarap. Bilahat. Hanggang matapos namin. Ano matapos? Kung nakalimutan mo i-disable kagaya Sir. na ako, okay lang yun. Mahal mo na. Di ba nag-install ka Kaya na? hindi gumana. Ay, wala. I-disable mo, tapos okay lang yun. Or Gawin mo. uulitin ka pa. Hindi naman. Tanggalin mo yung scope. Go, ulit ba? Delete mo yung scope. Anong problema? Yan ko. Okay na to. Disable na to. Tandaan nyo, ang ruling, recorded naman to.
ang ruling, kailangan naka-disable, sino? Naka-disable dapat si DHCP ni router bago kayo mag-configure. So, next, right-click ka sa IPv4, new scope, then, next, so, this DHCP for css.org. Bala kayo anong pangalan ha. So, gawa lang kayo ng name na medyo related dun sa ginagawa nyo. Okay? Description is optional. Click next. Ito na yon sa address list. Sa address list naman, depende kung anong ibibigay niya, ano. Ninyo. Sir, ang sasabi ko, sir. Ito. Di ba, sabi niya type B. Type B rin to. Type B na rin yan. Lahat na yan. Oo naman siya. Naka-base pa rin. Oo, naka-base pa rin. Lagi naka-base yung IP address namin. IP address nito sa end address dun sa network setting na meron ka. Di ba may tatawag na network host? Ang network host is 192.168.0. That's something. Isa dapat na network host nyo. Kung gumamit ka ng 192.168.0 dito, that's totally fine. Tama. Zero kasi yung base ko eh. So, ang problema dito, hindi ko alam yung anong gagamitin address kasi tama ba? Hindi ko alam yung address nila. Kasi nga, may nakakagets nyo? May address kasi yung binigay sa dati nakaraan. So, gagawin ko, gagawa na ako medyo malayo. No? Gawin ako 200. Tama ba? Ang bigay kasing address ni DHCP kanina is hanggang 199 lang. Tama? So, mag-start ako sa 200. Sa akin lang to ha. Kasi, mag-config ako sa IP address eh. So, NIP 192.168.0 dot say 210. Come. So, click ko lang yung next. Ito na, exclusion. Optional yan. Optional. Okay. Optional yan sa sa exclusion. Kung gusto mag-exclusion, totally fine. Pero, wag na. Default yan. Ha? Yes, so sige, yes natin para diretso tayo. Ha? Okay lang. So sige, yes natin to. Sige, good question. So kasi dito, yes natin to. Then, ito yung, sabi dito, add an IP address for router used by client, enter the address below. So sige, see, ito yung address ng router. Lagi na, address ni router. Naintindihan? Address ni router yan. Then, pagkatapos dito, kung papasin nyo dito, nakalagay na dito yung address ni server. Since server na kasi yung preferred DNS natin dito. So, let's see, anong pangalan ni server name? Balana. So, resolve natin. Kasi si 13 is already there, na may 13 na kasi. Hindi mo na kailangan lagyan to. Okay, so gagawin mo, add mo siya. I-verify nyo kung tama yung 13. Working siya. Pagdating dito sa domain name and DNS services or server, make it sure address na to ni Balana, which is yun yung aking server. Yan lang yun. Server to. Yung una router. Pangalawa, pangalawa Shopee. Pangalawa server, ha? Next. So, just leave it blank. Wala tayo lagi sa Win server. Leave it blank. Then, activate na natin. Naintindihan? Then, finish. Kasi dito, scope option, address list, wala pang binibigay. So, address pool, ito yung range natin. Sa scope option naman, pag nag-right-click ka dyan, may nilagay na tayo. Hindi na tayo mag-manual. Pag nino mo kasi yun, maglalagay ka pala yung scope option dito, i-configure mo siya isa-isa. Yun yung difference naman. Wala masyadong mahirap. Now, so, DNS name, domain is css.org. Ang DNS server, address ng server. Ang router natin ay yung router syempre. So, naulaw na ba? So, okay na tayo? Last dito,
Pupunta na ako dito and I'll make it sure na ang gagawin ko dito ay, what's this? Okay, singular data. Okay. Ang gagawin ko sa, ang dami naman pautot ng Microsoft. Okay. Close ko na to. Pupunta ako saan? Windows R, ncpa.cpl, then i-obtain ko na siya. I-obtain mo na yung, tandaan nyo naka-css.org yan. Kailangan pag nag-obtain yan, css.org pa yung nakalagay. Pag nakalagay dyan network, sa router kumukuha yun. Dahil na pag naka-network dyan, sa router kumukuha yun. So let's see, right-click, properties, administrator, then password _admin at 123. Yes. Just color. Okay, so load natin to. IPv4. Make it sure naka-obtain, then obtain natin to. Let us see kung paano kukuha. So, as you observe, dapat css.org pa rin. Dapat css.org pa rin yan. So, pupunta tayo dito sa address list. Then refresh tayo, as you can see. Pag naman tama yung proseso nyo, hindi kayo magkaka-error dyan. 200. Address list. Then, kung pag-check natin dito yung pag-check natin dun sa kabilang computer, sa Windows 11, CMD tayo dito. Then, ipconfig /all, kasi /all, lahat ng configuration. So, let us see. Ang hostname ko ay Ismael. Ang aking primary DNS suffix is css.org. Nakita niyo? Ang DNS suffix search list, hindi na yung router, css.org. Then, DNS suffix, css.org. Ano pangalan ng ating LAN card? Ito yung adapter rather. Then, ito yung MAC address niya. So, kung papansinin nyo dito sa baba, ayan. Ang DHCP server ko dito, hindi na address nung default gateway. Tignan nyo mabuti. Ang DHCP server address ko dito ay yung 13 na. Kasi sa 13 na galing yung address. Pero yung default gateway ko, yung router pa rin. Kung papansinin nyo, may internet pa rin ako. Pero naka-domain ako ha. May internet ako. Bakit? Kasi yung router natin, yung default gateway, naka-register pa rin doon sa system. So kung papansinin nyo, pag maling configuration default gateway mo dyan, wala, magkakaproblema. To the point na wala internet. So ngayon, matitrace mo na kung sino yung kumo-connect sa system natin or sa server. Okay, so any question? Natapos nyo na ba to? Hanggang DHCP? Hindi. So upload ko muna question. Sige. Ngayon i-upload ko muna to. Ngayon na, para mag-download nyo na siya. Okay ba yan? Please, basahin yan. Panoorin nyo naman. Display na naman to sa bahay. Question. Di ba pwede sa cellphone? Ha? Pwede sa cellphone. Oo naman. Hindi, i-upload ko lang sa YouTube. Sa YouTube ko. Sige sir, para matapos. Send ko yung link sa inyo ngayon. Hindi ko connect na naman sa akin, sir. Saan tayo? Natabi yung nagawin ko. Sa akin wala naman. Bakit? Hindi ko alam sino. Ang galing yun. 22 na yung binigay niya sa akin. Pero 20 ka nag-start. 20 Sir, tumatakbo yan. 20 tinanggal ko, sir. Stop ko na to pala. Saglit lang. Any question? Sir. Stop ko na.